Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling sandali, dininig ang dasal ng pamilya Veloso. Nang pansamantalang maisalba sa parusang kamatayan sa Indonesia, si Mary Jane Veloso. Ipinagpaliban ng Indonesia ang pag-firing squad kay Mary Jane dahil sa apela ng gobyerno ng Pilipinas kasunod ng paglantad ng umano'y recruiter nito. Kasama po ang pamilya Veloso ang team ng GMA News. Nang una nilang malaman ang magandang balita na yan, ikinuwento rin ng mga kapatid ni Mary Jane kung paano sila naghintay dun sa lugar kung saan isinasagawa yung pag-firing squad. Pati ang pigil nilang pagbubunyi nang malaman nilang hindi isinama ang kanilang bunso sa na-firing squad. Mula sa Yogyakarta, Indonesia, nakatutok live at eksklusibo si Emil Sumangil. Emil! Mel, Mike, wala na raw sasaya pa sa araw na ito ng pamilya Veloso matapos nilang malamang hindi kasamang binitay si Mary Jane. Narito po ang aking report. Hindi siya sinama. Hindi siya sinama sa... Hindi po sinama. Si Mary Jane, hindi po sinama. Hindi po siya sinama. Anang? Salamat. Ano masasabi nyo? Hindi po isinama si Mary Jane sa mga bibitahin. Di maraming salamat po. Malap po ito. Anang, tayo po. Anang, please. Masaya kami talagang. Maraming salamat. Salamat ako talagang. Sa GMA News Team, unang nabalitaan ng magulang at ilang kaanak ni Mary Jane Veloso na hindi siya kasama sa mga na-firing squad ng mga death row convicts sa Indonesia. Sa labis na tuwa, hindi na nila napigilan ang kanilang luha. Bago pumutok ang balita, bandang 1:30 na madaling araw, kasama kami ng convoy ng mga magulang ni Mary Jane pabalik sa Jakarta. Noong mga oras na iyon, hindi na umaasang magkakaroon pa ng milagrong magliligtas sa kanilang anak. Kaya hindi makapaniwala ang pamilyang ligtas ngayon si Mary Jane. Naisip ko, wala na ako yung bunso ko. Ay ngayon, masaya nawa ko ngayon. Totoo pala sinabi mo, maski isang minuto na lang, isang hibla na lang. Kung talagang gusto ng Diyos na ligtas ka, niligtas ka pa rin niya. Mama, makikita na rin kita. Parang hindi ka na mabitay. Kaninang 12:00 ng tanghali, nagkita muli ang buong pamilya dito sa Yogyakarta. Anong nangyari? Grabe yung nangyari. Tapos nagputukan. So, akala nyo na naman, nag-iiyak ako. Sino ba ang kasama nyo nung naghihintay? Kami. Dito, ikinuwento sa amin ng magkapatid na sina Marites at Darling ang karanasan nila sa isla bago at pagkatapos nilang malamang hindi binitay ang kapatid. 9:00 pa lang ng gabi, ipinwesto na raw sila sa isang open area ng prison facility. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, nilapitan sila ng isang pulis para sabihing gusto raw silang makita ni Mary Jane. Akala ko nasa langit na si Mary Jane. Sabi ko sa kanya, bunso, ano gusto mong sabihin? Bakit gusto mo akong makausap? Pero hindi nagtagal, isang pinaghalong malakas daw na putok ang umalingaw-ngaw sa Prison Island. Hindi talaga ako nakaramdam ng kaba nung nangyari yun. Pero nung pumutok talagang naramdam ko yung parang feeling ko ako yung tinamaan. Talagang ang lakas talaga ng putok. Sobrang lakas. Mo. At tanaw mo yung mga iliwanag nung pinangyayarihan talaga. Ilang minuto pagkatapos marinigan sa bayang putok ng baril, nabalitaan daw nilang mayroong isa sa 9 na nasa death row ang hindi binitay. Kita namin nanonood sila ng TV. So nakiisyoso kaming ganun. Tapos tinanong ko si Atty. Ismail, what happened? What is the news? Sabi niya, only 8 people executed. So, Mary Jane is safe? No, not confirmed. Ilang saglit pa, kinumpirma sa kanila ng Consul General na hindi isinama sa mga firing squad si Mary Jane. Okay, confirm. Si Mary Jane. Napasigaw kaming dalawa. Tapos biglang may lumapit na mga pulis sa amin. Pinaikutan nila kami na sinabi, please, huwag kayong maingay kasi makakasama para kay Mary Jane ito. Parang kinalarawan yung pakiramdam ninyo kanina. Ang hirap po eh. Yung gusto kong sumigaw, gusto kong pumunta dun sa ano na, gusto kong sumigaw, gusto kong talaga. Sa kwento sa mga ate ni Mary Jane ng abogado ng isa sa mga binitay, sa simula pa lamang daw, hindi na pinatayo sa execution area si Mary Jane. Ang 8 raw si binitay, pinili na hindi piringan ang kanilang mga mata at sa hudyat ng execution commander, sa bayang binaril ng mga pulis ang death row convict. Ayon sa abogado ng isa sa mga binitay, 10 pulis ang bumaril sa bawat isa sa mga nasa death row. 3 lamang sa 10 ito ang may live ammo. Nagpasalamat din ang pamilya sa mga nanawagan para mailigtas si Mary Jane. Hindi rin nalimutan ni Aling Celia
ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Manny, sana magkita-kita tayo pagka pumunta ka dito at maraming salamat din. Alam ko nakatulong ka rin dahil paborito ka nila dito. Ikaw ang dala nila dito. Yung mga pulis talagang mga Manny. Hindi muna pinayagan ng pamilya Veloso na madalaw si Mary Jane ngayong araw na inilipat na ngayon dito sa Yogyakarta. Kailangan pa raw kasing isanitize si Mary Jane at nakatakda pa itong pumirma ng ilang dokumento. Mike? Ang balita, Emile, bukas yata makikita sila, bukas ng umaga, dyan sa Yogyakarta, at bukas ng gabi, babalik na rito yung mga kaanak ni Mary Jane. Tama ba yung impormasyon na yun, Emile? Magkakaroon ng pagkakataon, Mike, ang pamilya Veloso na madalaw si Mary Jane dito sa Yogyakarta alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero yan ay kailangan pa natin kumpirmahin mula sa mga embassy officials dito sa Indonesia, Mike. Kapag natuloy yan, masayang pagkakataon yan. Maraming salamat, Emil Sumangil.